So good day each and everyone, especially to you, sir. I am Marisa Tamang Pulido from Group 4, and our topic is the process. So let's proceed to communication. So what is communication? For me, the best definition of communication is a process that involves sending and receiving message through the verbal and non-verbal method. Communication is a two-way means of communicating information and the forms of thoughts, opinions, and ideas between two or more individuals with the purpose of building an understanding. So yes, no, kapag ang dalawang tao o higit pa ay nag-uusap o may tinatakal na topic, ito ay tinatawag na communication. Yung nagkakaintindihan sila sa mga bagay na pinag-uusapan nila. At nag-share sila ng kanilang mga idea. That's called a communication. So did you know that Dennis Macquarie and Van Windal wrote one of the classic texts used in graduate communication classes? And this was the Communication Models for the Study of Mass Communication in 1981. So Macquarie and Windal list the following definition of communication. Number one is the transmission of information, ideas, attitudes, or emotion from one person or group to another or others. Primarily thoughts through symbols. Theodorson and Theodorson, 1969. Number two, in the most general sense, occur wherever one system, a source, influences another. The destination by manipulation of alternative symbols which can be translated over the channel connecting them. Osgood et al. 1957. Number three, may be defined as social interaction through message. Gardner, 1967. And last one is a process by which a source sends a message to a receiver by means of channel to produce a response from the receiver in accordance with the intentions of source. Book 1996. So let's proceed to communication as a process. But communication is look upon a process. It follows that it has elements that are continually changing, dynamic, and interacting. Furthermore, the events and relationships among its elements are seen as being. So as a process, it has at least four attributes. It is number one, the dynamic. So ano ba yung sinasabi nilang dynamic? Ang dynamic, ang komunikasyon ay palaging nagbabago na walang malinaw na simula at wakas. Ang number 2 is systematic. Ang isang sistema ay binubuo ng isang pangkat ng elemento na nag-uugnay upang maimpluwensya ng isa't isa at ang sistema sa kabuuan. Number 3, simbolitikong pakikipag-ugnayan. Ang wika ay isang anyo ng mga simbolo na ginagamit ng mga tao sa pakikipag-ugnayan sa isa't isa, sa paglalarawan at pag-uuri ng mga karanasan kung paano namin pinipili ang mga simbolo na ito at kung paano inaayos ang mga ito na makakaapekto sa kung paano bibigyang kahulugan ng ibang ang mga mensahe. And the last one is meaning is personally constructed. So, ang bawat isa ay binibigyan ng kahulugan ang mga bagay at iba't ibang paraan batay sa kanilang mga
perception at background. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi natin na ang kahulugan ay nasa tao, hindi sa mga salita. So, ang diin sa komunikasyon bilang isang proseso ay mahalaga dahil ito ay nagpapaalala sa atin ng isang paradigm shift mula sa naunang pag-unawa sa komunikasyon. Bilang isang one-way liner na aktibidad, ang paradigm ng komunikasyon bilang isang proseso ay binibigyang diin ang pagiging isang two-way multi-dimension activity. So let's proceed to elements of process. The elements in Berle's model of communication, 1961, are most quoted because his model is often used as the model of communication. However, we can use Berle's model as a benchmark because its elements are those commonly employed. So let us look at each of these elements. So first one is source. Source or yung pinagmulan. Kung naaalala niyo na topic ito nung first year tayo, no? So, ang source ay tumutukoy sa isang tao o isang grupo ng mga tao na may layunin, isang dahilan para sa pagkikipag-usap. Pinasimulan ng pinagmulan ang proseso ng komunikasyon ayon kay Berlo. Sa ilang modelo ng komunikasyon, tinutukoy din ang pinagmulan bilang encoder, sender, source ng impormasyon o tagapagbalita. So number 2, or the second one is receiver. Ang receiver naman ay ang tao o grupo ng mga tao sa kabilang dulo ng proseso ng komunikasyon. Ang receiver ay ang punterya ng komunikasyon ayon kay Berlo noong 1961. Nakikinig ang receiver kapag nagsasalita ang source. Binabasa ng receiver kung ano ang sinusulat ng source. The third one is mensahe or the message. Ang isang message ay dapat mayroong isang bagay na ipapadala. Ang kanyang layunin ay ipahayag sa anyo ng isang mensahe. Ang mensahe ay maaaring isang idea, layunin, o intensyon na naisalin sa isang code o isang sistematikong set ng mga simbolo. Ang susunod ay channel. So, ayon kay Berlo na walang ibang salita sa teorya ng komunikasyon ang labis na ginagamit at inabuso gaya ng salitang channel. Ipinaliwanag niya na ang channel ay may tatlong pangunahing kahulugan. So, ang una ay ang mode ng pag-encode at pag-decode ng mga mensahe. Pangalawa, ang mensahe sasakyan. Pangatlo ay ang mga tagapagdala ng sasakyan. So, kapag narinig mo ang isang broadcaster sa komunidad na nakatanggap ng live na tawag sa telepono mula sa isang sasakyan na nag-aalala tungkol sa mga insekto na sumisira sa kanyang mga puno ng halimbawa ng citrus, kung gayon ang mga mekanismo sa pagsasalita ng broadcaster at magsasaka ay ang mga channel o mga mode ng pag-encode at pag-decode ng mga mensahe. So, yun yung sinasabi ng channel. So, sunod tayo sa effect. The effect is the outcome of
communication are the response of the receiver to the message of the source. Often it is the desired outcome of the source. Sometimes the effect is not the desired outcome, but it is also outcome nevertheless. An effect can be over obvious or visible or covert non-observable. Over responsible include non-verbal cues such as nodding of the head or signing of the contract. So feedback. So when you say feedback is when an individual communicates with himself the message he encodes or feed back into his system by his decoder. This is feedback in human communication. We constantly seek feedback. Those we check on our communication, on our message, on what our receivers understand to message. A communication response is feedback to both source and receiver. And that's all. Um, Levels of communication will explain by Unsa Senayda. Thank you. In addition to my report, so alam naman natin na hindi lang naman tao sa tao yung pwedeng mag-communicate, no? Meron din tao sa hayop or like for example, traffic light sa traffic light signage sa sasakyan or sa driver. Meron silang communicate or meron silang connection para makipag-communicate. So, hindi lang po siya sa tao. Pwede rin sa animals and human. And that's all. Thank you.